Kakakumpirma lang ng Iran ng pagkatalo. Ito ang anunsyong ginawa ni Pangulong Trump mga 10 minuto lang ang nakalipas. Binabati ko kayong lahat. Lubos nang napagkasunduan sa pagitan ng Israel at Iran na magkakaroon ng ganap at kumpletong tigil putukan mga 6 na oras mula ngayon. Sa palagay ko, iyon ay 12:00 ng tanghali Eastern Standard Time kapag natapos na ng Israel at Iran ang kanilang mga kasalukuyang huling misyon. Sa loob ng 12 oras, kung saan ituturing ng tapos ang digmaan. Opisyal, magsisimula ang Iran ng tigil putukan at sa ika-12 oras ay magsisimula naman ang Israel ng tigil putukan. Sa ika-24 na oras, ang opisyal na pagtatapos ng 12 araw na digmaan ay pararangalan ng buong mundo. Sa bawat tigil putukan, mananatiling mapayapa at magalang ang kabilang panig sa pag-aakalang maayos ang lahat ayon sa nararapat. Na siyang mangyayari, nais kong batiin ang dalawang bansa, Israel at Iran, sa kanilang tibay, tapang at talino upang wakasan ang dapat tawaging 12 araw na digmaan. Ito ay isang digmaan na maaaring tumagal ng maraming taon at sumira sa buong gitnang silangan. Ngunit hindi ito nangyari at hindi na mangyayari. Pagpalain ng Diyos ang Israel. Pagpalain ng Diyos ang Iran. Pagpalain ng Diyos ang gitnang silangan. Pagpalain ng Diyos ang Estados Unidos ng Amerika. Pagpalain ng Diyos ang mundo. Ngayon, 1 oras bago ito, nag-record ako ng video tungkol sa pag-atake ng Iran sa United States. At halos sinasabi ko na ang pag-ataking ito ay wala lang talaga. Gusto ng Iran ng kapayapaan at kaya nila ginawa ang mahina nilang pag-atake. Kaya't panoorin natin ang video na iyon. Tulad ng dati, siguraduhin ninyong i-like at mag-subscribe sa channel sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin, lalo na kapag tinatalakay namin ang mga ballistic missile strike dito sa YouTube. Ngayon, simulan na natin. Kaya ang Iran ay tinarget lang ang base ng United States sa Qatar bilang ganti sa mga pag-atake ng United States laban sa Iranian nuclear facility. At grabe, sobrang hindi kahanga-hanga ang naging atake. Ibig kong sabihin, tanungin ko lang kayo ng isang simpleng tanong. May bansa na ba kayong narinig na nagsabing, binabati namin kayo mundo, panahon na para sa kapayapaan, pagkatapos atakihin ang kanilang base? Wala, di ba? Nangyayari ito ngayon mismo. Ito ang itinweet ni Pangulong Trump pagkatapos ng atake. Dahil ang buong ataking ito ay parang pag-amin ng Iran ng pagkatalo. Kaya hayaan ninyong ipaliwanag ko ng eksakto kung paano nangyari ang lahat at kung bakit ko tinatawag itong pagkatalo ng Iran. Kita nyo, una sa lahat, tinarget ng Iran ang base sa Qatar. Ito ang pinakamalaking base ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Mayroon tayong humigit kumulang 10,000 sundalong Amerikano doon. Pero kailangan din nating tandaan na ang Iran at Qatar ay medyo malapit ang relasyon kumpara sa ibang mga bansa sa gitnang silangan. Malamang sila ang may pinakamalapit na ugnayan. Bukod pa diyan, halos walang laman ang base na ito. Sa katunayan, bago pa man aprubahan ni Pangulong Trump ang dalawang pag-atake sa mga target ng Iran, mga nuclear facility ng Iran, halos inalis na natin lahat ng gamit sa base na ito. Inilipat na natin lahat ng bagay na nasa labas. Ang natira lang sa base ay mga air defense, mga gamit para sa depensa, at lahat ng pwedeng itago sa mga underground bunker o mga protektadong lugar. Lahat ng jet na nasa labas, inalis na natin bago pa man umatake ang United States. Gumawa nga kami ng maikling video tungkol dito ilang araw lang ang nakalipas ng mangyari ito at panoorin natin iyon sandali. Kakailan lang inalis ng United States ang karamihan ng kanilang mga eroplano mula sa Al Udeid Air Base sa Qatar, ang pinakamalaking base ng United States sa gitnang silangan. At marami ang nagtatanong tungkol dito. Makikita sa mga satellite images dito na may humigit kumulang 40 eroplano noong ika-5 ng Hunyo. Pero pagdating ng ika-19 ng Hunyo, 3 na lang ang natira. Ang biglaang paglikas na ito ay tila isang depensibong hakbang habang tumitindi ang tensyon sa Iran kasabay ng mga pag-atake ng Israel sa mga target ng Iran. Dahil nagbabantang gumanti ang Iran, muling inaayos ng United States ang kanilang mga kagamitan. Inililipat ang mga bomber, barkong pandigma, at posibleng inihahanda ang mga stealth B-2 bomber na may dalang bunker-busting bombs. Sabi ng mga eksperto, ito ay isang estratehikong hakbang.
protektahan ang mahahalagang kagamitan at manatiling handa sa susunod na mangyayari. Kaya ito ang airbase na pinili ng Iran na atakihin at hindi ito isang malaking pag-atake. Sa katunayan, nagpakawala ang Iran ng 14 na ballistic missile. Eksaktong bilang ng B-2 bunker busters na ginamit natin sa pasilidad nuklear ng Iran. At sinabi pa mismo ng pahayag ng Iran na sinadya nila ito. Dito makikita natin ang ilang larawan ng depensa sa himpapawid ng Qatar na nagpapabagsak ng misil ng Iran. Ngayon, isa ito sa mga pinakamagandang bahagi tungkol sa depensa sa himpapawid. Hindi pa nga ito galing sa United States. Siyempre, gawa ito ng United States pero pinapatakbo ito ng sandatahang lakas ng Qatar at gumagamit sila ng 11 Patriot missiles at 2 Terminal High Altitude Area Defense Fire Units. Ang Terminal High Altitude Area Defense ay isa sa mga pinakamahusay na depensa sa himpapawid na meron tayo sa mundo ngayon at medyo mahal talaga ang mga ito. Bawat Terminal High Altitude Area Defense Interceptor ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 13 milyon. Kaya siguradong napakamahal gamitin para pabagsakin ang mga misil ng Iran. Pero hindi Estados Unidos ang gumamit nito. Hindi Estados Unidos ang nagpatumba sa mga ballistic missile ng Iran sa pagkakataong ito. Ang sandatahang lakas ng Qatar ang gumawa nito, kaya wala tayong ginastos. At sa katunayan, naging napakatagumpay ng buong sistema ng depensa sa himpapawid. Wala ni isang missile ang tumama sa anumang mahalagang bagay. Mayroon tayong isang direktang tama na tatalakayin natin mamaya sa video. Ang tama na iyon ay sinadya. Ang missile na iyon ay papunta sa isang bakanteng lote. Kaya nagpasya ang air defense system na huwag itong saluhin. Siyempre, hindi natuwa ang mga taga-Qatar sa pag-atake na ito sa kanilang bayan. At ito ang kanilang naging reaksyon. Oo, John, magandang hapon. Nakakakuha kami ng mas maraming impormasyon mula sa mga lokal na source ngayon tungkol sa pag-atake ng Iran na tumarget sa Al Udeid Air Base na malapit lang sa Doha, Qatar. Ang pinakabagong impormasyon na meron kami ayon sa Ministeryo ng Panlabas ng Qatar, sinasabi nila na nasabat ang mga misil na ito sa himpapawid ng kabisera ng Qatar, ang Doha. Sinasabi nila na walang nasaktan sa lupa at kinokondena ng mga taga-Qatar ang pag-ataking ito na inilunsad ng Iran. Mahalaga ito, pero hindi nakakagulat. Ang distansya at pagtanik Qatar sa Iran sa mahigit 100 nautical miles lang. At sir, ito ay isang malaking base, yung pinakamalaking base ng Amerika sa rehiyon. And ayon sa isang source na nakausap namin, ito ay halos na-evacuate na bago naganap ang pag-atake. Naintindihan ng mga Amerikano na ang Qatar, Kuwait at Bahrain ay maaaring nasa pinaka-target ng mga Iranians sa anumang uri ng tugon matapos ang mga pag-ataking iniutos ni Pangulong Trump laban sa mga pasilidad nuklear ng Iran nitong nakaraang weekend. Nagsusumikap kaming makakuha ng karagdagang impormasyon ngayon habang Naibalita ko kanina na sinabi ng Iranian Supreme Council or ng Iranian Supreme Leader na ito ay isang proportionate na aksyon. At nagpasya silang gumamit ng parehong bilang ng mga missile gaya ng bilang ng mga bomba. Pero ang nakakagulat na bahagi ay susunod na mangyayari. Walang nasawi sa panig ng United States. Walang nasawi sa panig ng Qatar. Sa katunayan, wala talagang nasawi sa pag-ataking ito. At iyon ay dahil ang mga Iranian ay talagang nakipag-ugnayan sa mga Qatari tungkol sa pag-atake sa isang base ng Amerika. Tinawagan nun nila ang mga Qatari, binigyan sila ng abiso. Sinabing, "Oy, magpapadala kami ng mga rocket yan sa inyo. Siguraduhin ninyong pabagsakin ang mga iyon dahil ayaw naming magsimula ng giyera laban sa United States." Lahat ito ay planado at ito ay isang bagay na nagawa na rin ng Iran noon. Naalala niyo ba noong 2020 nang pinatumba ni Pangulong Trump ang commander ng IRGC o si General Hassan Soleimani sa isang strike? Ganon din ang nangyari noon. Nagpadala ang Iran ng mga 12 ballistic missile gaya ng nakikita nyo dito sa isang base ng United States sa Iraq. May ilan sa mga iyon na tumama pero wala namang nasawi at nagkaroon tayo ng mapayapang 4 na taon pagkatapos ng ataking iyon. Nakapagligtas ng dangal ang Iran at itinuring ito ng United States bilang hakbang para mapababa ang tensyon. Ganon din ang nangyayari ngayon. Kung titingnan mo ang presyo ng langis, bumababa ito dahil puro malalaking salita ang sinasabi ng Iran bago ang pag-atake, na ipapasara raw nila ang Strait of Hormuz. O hulaan mo, tutol diyan ang Rusya.
Tutol din ang China. Lahat ng kaalyado ng Iran ay sinasabihan ang Iran na, "Hoy, hindi mo pwedeng gawin yan. Pwedeng magdulot yan ng ikatlong digmaang pandaigdig." At ang rehimen ng Iran ay hindi talaga handa para magsimula pa ng mas maraming digmaan ngayon. Kaya naghahanap sila ng paraan para makalabas sa sitwasyon. At ang pag-ataking ito, ang eksaktong ibinigay sa kanila ang hinahanap nila. Sa katunayan, mismong si Pangulong Trump ang nagpaliwanag na parang palabas lang ang lahat ng ito at sinabi niyang wala talagang balak ang Amerika na gumanti para sa pag-ataking ito. Ito ang opisyal niyang pahayag na inilabas niya sa Twitter at sasabihin ko sa inyo, medyo nakakatawa ito. Medyo nakakatawa at ipapaliwanag ko pa kung bakit niya ito sinabi sa publiko at kung nakakatulong ba o nakakasama ito sa tsansa ng Amerika at Iran para sa kapayapaan. Pero basahin muna natin ang pahayag. Opisyal ng tumugon ang Iran sa pagwasak natin sa kanilang nuclear facility gamit ang napakahinang tugon na inaasahan na natin at matagumpay nating na-counter. May 14 na misil na pinakawalan, 13 ang napabagsak at 1 ang pinabayaan dahil papunta ito sa direksyong hindi naman banta. Ikinagagalak kong iulat na walang nasaktan na Amerikano at halos walang pinsalang nangyari. Mas mahalaga, nailabas na nila lahat ng sama ng loob nila at sana ay wala nang susunod pang galit. Gusto kong pasalamatan ang Iran sa pagbibigay ng maagang abiso na naging dahilan kung bakit walang buhay ang nawala at walang nasaktan. Siguro ngayon ay maaaring magpatuloy ang Iran tungo sa kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon. Buong sigasig kong hihikayatin ang Israel na gawin din ang pareho. Salamat sa inyong atensyon. Malinaw na hindi ito isang napakadiplomatikong pahayag dahil hayagan niyang sinasabi sa mundo na nagbigay ng babala ang Iran sa atin samantalang sa kabilang banda. Hindi naman tayo nagbigay ng anumang babala sa Iran noong tayo ay pumapasok at winawasak ang kanilang mga pasilidad nuklear. Sa katunayan, nagkaroon pa tayo ng isang buong kampanya ng panlilinlang sa pamamagitan ng pagpapadala ng ilan sa ating mga bidalawa papuntang kanluran para masigurong hindi mahahalata ng Iran ang gagawin natin. Maraming tao ang tumitingin sa pahayag na ito at sinasabing maaaring makasama ito sa ating tsansa para sa kapayapaan. Sige, ipapaliwanag ko ito. Sa totoo lang, hindi nito sinasaktan ang tsansa natin para sa kapayapaan dahil hayagang sinabi ng Iran na sapat silang rasyonal para simulan ang isang diplomatikong proseso dahil naparusahan na nila ang Estados Unidos. Sa totoo lang, hindi naman talaga nila naparusahan ang Estados Unidos, pero iyon ang mensaheng ipapahayag ng mga opisyal ng Iran sa kanilang mamamayan. At kailangan nilang gumawa ng ganitong hakbang. Kinailangan ng mga opisyal ng Iran na magsagawa ng simbolikong pag-atake dahil ito ang nangyayari sa Iran noong linggo. Tandaan, ang pag-atake ng Amerika laban sa pasilidad nuklear ng Iran ay naganap noong Sabado ng gabi, Linggo ng gabi, kaya parang pagitan ng Sabado at Linggo. At noong Linggo ng umaga, ang mga mamamayang Iranian ay nasa lansangan, nagpoprotesta laban sa Estados Unidos. Nanawagan sila sa kanilang gobyerno na salakayin ang Estados Unidos at gantihan ito ng matindi. Kaya kinailangan ng rehimen na gumawa ng isang bagay para mapasaya ang mga tao sa loob ng bansa. Naalala niyo ba kung paano tuwing may desisyon ang United States, tulad ng pagtulong sa Ukraine, pakikipag-usap sa Russia, o kahit pakikialam sa Israel-Gaza o Israel-Iran, palagi nating tinitingnan ito mula sa pananaw ng mga tao sa loob ng bansa. Makakatulong ba ito sa presidente sa midterms? Makakatulong ba ito sa presidente sa eleksyon? O mga ganong bagay? Kahit sino pa ang nasa kapangyarihan. Lahat ng desisyon na may kinalaman sa foreign policy ay palaging tinitingnan din mula sa pananaw ng mga tao sa loob ng bansa. Ganoon din ang nangyayari sa halos lahat ng bansa, kabilang ang Iran. Kahit na isa itong teokrasya, kahit na parang diktadura ito, kailangan pa rin nilang palugurin ang mga tao sa loob ng bansa. At ito ang dahilan kung bakit ginawa ang pag-ataking iyon. Kaya tingnan natin ang ulat tungkol sa protesta at pagkatapos ay pag-usapan pa natin ito ng kaunti. Sa gitna ng karamihan, ang presidente ng Iran ay napapalibutan ng daan-daang tapat sa partido. Ibinubuhos nila ang kanilang galit sa Estados Unidos. Ang giwat ng Amerika ay tunay na hindi mapapatawad, sabi ng babaeng ito. Mas malakas ang Iran kaysa sa inakala nila. Pero pagkatapos ng mga pag-atake ng United States kagabi, seryosong nanghina ang rehimen dito. Kaya ano ang susunod na mangyari? Kang kataas-taas ang pinuno ng Iran, Ali Khamenei, ay marang lunukin ang kanyang pride.
at posibleng mailigtas ang kanyang rehimen at ang bansa mula sa karagdagang pinsala o maaari siyang lumaban pa at isugal ang lahat. Nahahati at nalilito na ngayon ang opinyon ng publiko sa loob ng bansa. Dapat maging matatag at tiyak ang tugon. Ang nakataya dito ay ang Mismong pagkakakilanlan. ng pagiging Iranian. Sa palagay ko, kailangan ng Iran na magnilay-nilay at magmuni-muni. Tungkol naman sa Revolutionary Guard ng bansa, tumugon sila sa pagsasabing ang mga base militar ng United States sa rehiyon ay mahina, ngunit alam nilang ang pagganti ay mag-aanyaya ng karagdagang pag-atake mula sa United States. Soiga Ilsing, the reporter ng state television of Fuentes de Fordo. Hindi ko nakikita ang malahim na pinsala, sabi niya. Sana ngayon, salita lang ng Amerika laban sa Iran ang meron. Nang hina at napahiya, mahihirapan ang rehimeng Iranian na mapanatili ang kanilang kredibilidad at kapangyarihan sa gitna ng malawakang hindi pagkakasya. Kita-kits sa susunod na video. Ngayon, ito ay isang halatang dahilan kung bakit ginawa ito ng Iran. Gusto nilang pakalmahin ang kanilang mga kababayan. At bukod pa doon, nagbibigay ito sa kanila ng mas maraming oras. Nagbibigay ito sa kanila ng mas malaking kakayahan na kontrolin ang kapangyarihan sa loob ng Iran. Para kay Khamenei, ang pinakamahalagang bagay ay ang kaligtasan ng kanilang rehimen. At ito ang nakukuha niya dito. Nawala na sa Iran ang mga pasilidad nuklear na mayroon sila. Ano pa ang silbi ng pakikidigma para doon? Iyan ay isang bagay na nawala na sa kanila at bukod pa roon, kung makikipagdigma sila, nanganganib silang mawalan ng kapangyarihan. Sa Iran, hindi nila gustong isugal iyon, kaya ito ang paraan nila para makalabas at kaugnay ng pahayag ni Pangulong Trump na inilabas niya. Isipin mo, sa Iran, kontrolado ng rehimen ng internet at mahigpit na sinensura na ito. Pero bukod pa roon, maaari nilang patayin ang internet kahit kailan nila gusto. Kaya kung may impormasyon na kumakalat sa internet na ayaw nilang makita ng mga tao, maaari nilang patayin ito. Kontrolado nila ang State Television IRGC. Sa katunayan, iyon ang dahilan kung bakit inatake ng Israel ang gusali ng State Television dahil ipinaliwanag nila na ang State Television ay isang sangay ng gobyerno. Isang sangay ng IRGC at iyon ang dahilan kung bakit nila gustong tanggalin ito dahil ito ay nananawagan ng karahasan at nagpapalaganap ng mensahe na gusto ng gobyerno na ipakalat. Well, kontrolado pa rin ng rehimeng Iranian ang state television na iyon at karamihan sa mga Iranian. Kahit na may access sila sa internet, hindi nila makikita ang tweet ni Pangulong Trump. Hindi rin nila makikita ang pahayag na ginawa niya. Ang makikita nila ay ang mensaheng ipapakalat ng rehimeng Iranian. Para sa bawat Iranian na nagpoprotesta, nakikinig sa balita at sumusubok alamin kung paano tumutugon ang kanilang gobyerno. Kaya pakinggan natin ang mensaheng ito. Hayagang agresyong militar ng kriminal na rehimen ng Estados Unidos ng Amerika laban sa mapayapang pasilidad nuklear ng Islamikong Republika ng Iran at malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas sa ilalim ng patnubay ng kataas-taasang pambansang Konseho ng Seguridad at pamumuno ng Sentral na Command ng Khatam al-Anbiya. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps na may banal na kodigo o Aba Abdillah al-Hussein ay inilunsad ang balita ng tagumpay. Pagkatatika sa teroristang base ng Amerika sa Al-Udeid gamit ang makapangyarihan at mapanirang pag-atake ng mga misil. Ang base na ito ay nagsisilbing punong himpilan ng United States Air Force at ito ang pinakamalaking estratehikong yaman ng Amerika. Ang matatag na aksyon ng mga anak ng bayan sa sandatahang lakas ay nagpapadala ng malinaw at direktang mensahe sa White House. Ang mensahe ng huling hakbang ng mga anak ng bayan sa sandatahang lakas para sa White. Sana malinaw ang lahat ng iyon. Malaki ang posibilidad na tayo ay patungo na sa negosasyon para sa kapayapaan. At lahat ng tumatawag para sa pagbagsak ng hukbong Amerikano, nagsasabing wala nang kapangyarihan ang Amerika na sirain ang mga pasilidad nuklear ng Iran nang hindi nagkakaroon ng malaking pinsala, mali sila. Ang mga tao tulad ni Tucker Carlson, Candace Owen, hindi talaga nila naunawaan kung gaano kahalaga na mapigilan ang Iran na magkaroon ng mga sandatang nuklear. At hindi rin nila naunawaan kung gaano talaga kahina ang militar ng Iran, na parang papel na tigre lang. Ipinahayag ni Tucker Carlson na libo-libong Amerikano ang mamamatay kung aatakehin natin ang Iran. Sinabi niya na ang gagawing ganti ng rehimen ng Iran ay magpapabagsak sa ating ekonomiya at ang presyo ng gasolina ay abot ng $30. Pero sa totoo lang,
Mas mababa pa ngayon ang presyo ng langis kaysa noong simula ng taon. At bukod pa dyan, wala namang talagang nangyari. Walang buhay ng Amerikano ang nawala. Walang buhay ng Amerikano, walang mamamayang Amerikano ang nasaktan. Bukod pa dyan, ayos pa rin ang mga base. Walang nasira. At ang mga taga-Qatar, ang gumastos ng pera nila para pigilan ang pagganti ng Iran. At ngayon, wala ng rehimeng Iranian na tumatawag ng kamatayan para sa Amerika. Wala silang mga sandatang nuklear at mas mahina na ang posisyon nila kumpara noong simula ng taon. Malinaw na ito na marahil ang pinakamagandang senaryo, pero kailangan pa rin nating tandaan ang isang bagay. Meron pa ring enriched uranium ang Iran. Ngayon, dito ko kailangang ipaliwanag ang uranium na hawak nila. Ito ay isang bagay na natalakay na natin kahapon. Pero nakikita nyo ang mga linya ng mga truck dito, di ba? Well, ito ay sa pasilidad ng Fordo. Ilang araw lang bago ang pag-atake ng United States at maraming tao ang nagsasabi na inilipat ng Iran ang enriched uranium na meron sila sa pasilidad. Kaya ang pasilidad na ito ay basically naglalaman ng mga centrifuge. Kapag pinaikot mo ang mga centrifuge, na-enrich mo ang uranium. Ngayon, ayon sa kasunduan ng United Nations Non-Proliferation na pinirmahan ng Iran, maaari lang nilang i-enrich ang uranium hanggang 4%. Iyan ang kailangan para sa nuclear energy para sa sibilyang gamit. Alam mo, pinakamatindi na ang 5%. Pero in-enrich ng Iran ang uranium hanggang 60%, sobrang taas niyan. Mas mataas ito kaysa sa pinapayagan sa kanila. Pero kailangan mo pa ring i-enrich ito ng halos 70% para sa makabagong na sandatang nuklear, kaya malayo pa rin sila sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. Pero nakakabahala pa rin dahil maaari pa rin nilang makuha iyon. Pero buti na lang, lahat ng pasilidad nuklear na inatake natin sa Natangi at Fordo ay nasira natin ang kanilang mga centrifuge, kaya aabutin pa sila ng matagal bago nila maibalik iyon. Pero mayroon pa rin silang halos 700 libra o 400 kilo ng enriched uranium na na-enrich hanggang 60%. At nakakabahala iyon kaya isa iyon sa mga tatalakayin sa negosasyon. At aalamin natin kung ano ang gagawin ng Iran doon. Kung paano nila ito gagamitin at hindi lang ito haka-haka. May kumpirmasyon talaga tayo tungkol sa nuclear stockpile na ito ng Iran mula mismo kay Vice Presidente James David Vance. Pakinggan natin sandali. Maikli lang ang clip. Sinabi ng Atomic Energy Watchdog ng United Nations na may 700 libra ng highly enriched uranium ang Iran. Alam ba natin kung ano na ang nangyari doon? Nasira ba ito sa pag-ataking ito? Alam ba natin, iyan ang isang malaking bakal. Magtatrabaho tayo sa mga darating na linggo. Oo, John, magtatrabaho tayo sa mga darating na linggo para masiguro na may magawa tayo tungkol sa gasolina na yan. At yan ang isa sa mga bagay na pag-uusapan natin kasama ang mga Iranian. Pero ang alam natin, John, ay wala na silang kakayahan na gawing weapons-grade uranium ang stockpile nila ng highly enriched uranium. At yun talaga ang layunin dito. Hindi ganon kahirap makakuha ng uranium, John, pero ang pagpayaman ng uranium hanggang sa punto na magagamit ito bilang sandatang nuclear, yan ang pinatigil ng Pangulo kagabi. Ngayon, kung ang kasaysayan ang magiging batayan, hindi laging tapat ang Iran sa mga negosasyon. Sa kabutihang palad para sa mundo, kinumpirma lang ng punong ministro ng Israel na maaring may mahalagang impormasyon ang Israel kung saan itinatago ng Iran ang enriched uranium na ito at maaaring pumasok ang mga ahente ng Israel o kahit mga jet ng Israel para asikasuhin ito. Ito ang kanyang pahayag. Tinanong mo tungkol sa enriched uranium. Tingnan mo, sinusubaybayan namin yan. Matagal na naming sinusubaybayan ito ng mabuti. Ang masasabi ko sa iyo na mahalagang bahagi ito ng isang programang nuclear. Hindi ito lang nag-iisang bahagi, hindi rin ito sapat na bahagi, pero mahalaga itong bahagi. At may mga interesante kaming impormasyon tungkol diyan na sana'y maintindihan mo kung hindi ko ito maibabahagi sa iyo.